Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Manny Pacquiao. 'Di ba, mga kababayan? Eto nga, mga kababayan, yung hamon ni Digong noon kay Manny Pacquiao na, 'di ba, ang sabi ni Manny Pacquiao, Mr. President, napakaraming kurap po sa administrasyon mo. Ngayon, ang sabi ni Digong, sabihin mo sa akin kung anong ahensya yan. Kasi kung hindi mo maturo sa akin yan, sabihin ko sa taong bayan na huwag kang iboto kay sinungaling ka. Sinabi ni Digong yan, mga kababayan. Ito ipakita ko sa inyo. Ipakita natin. Po natin ang request. Ito mga kababayan, ipakita natin. Nang malaman ninyo, Digong, Manny Pacquiao, para makita ninyo na binulgar ni Manny Pacquiao ang korupsyon. Ngunit, Former Senator Manny So malaking pasabog nga po. Pacquiao, So malaking pasabog nga po ang inilabas ng MP Promotions member na si Silver Voice. Manny Pacquiao daw sa political attack. wait lang Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trillion. Common sense lang. Magkakita ka ba ng... Pero kung halimbawa, Materialism mukhang Wait lang mga kababayan. Manny Pacquiao, ayan, kurap sa admin ni Digong. Naku po, patay kay dito. bakit ba naghihirap ang bansa natin? Oh, Dahil walang pera? oh. hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ayan. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang Ayan korupsyon. ang sinabi niya. Tapos ibubuto natin. Talagang Tapos bumaliktad ang talino siya. natin. Ah. Di ba? Ang talino talaga. Tapos ito pa. Pacquiao Oh. at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Mm. Ilista mo yung mga tao at opisina Oh. at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Oh. Di ba ang sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know. Give me the office and the... Ganon ang dapat ginawa mo. Mm. Wala ka namang sinabi noong all these years. Puro ka praises ng praises sa akin. Mm. Tapos, ngayon sabihin mo, corrupt. Saan corruption? Anong opisina? Kasi pagkaalam ko, wala. DPWH noon was really had the notoriety of... pero wala akong nakita ngayon na may corrupt. Meron, marami na, pero napaalis na. Di ba? Naunahan na kita. Oh. Every administration will have its share of the problem of corruption. Mm. Do not ever think that if you will win as president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. Mm. And for you dream of giving everybody houses in 6 years' time, just like what Senator really said, good luck na lang. You must be dreaming. Mm. Baka ikaw may alam ka because you were talking just nonchalant about the whole thing. Mm. Kung hindi, namamonitor ka lang, and I would say na I will be, if you fail to do that, I will campaign against you Oh, I will campaign. because you are not doing your duty. Oh. Do it because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. Diba? At saka madali parang Oh, sabi ni Digong, ilabas mo daw, Manny Pacquiao, kung saan yung ahensya ng gobyerno at pangalan ng tao kung may kurap. Kasi kung wala ka daw maipakita, sabihin daw niya sa taong bayan na wag iboto kasi sinungaling daw si Pacquiao. Pero ngayon, mga kababayan, meron ako ipakita sa inyo. Ito yung sinasabi, mga kababayan, ni Digong na alam ni Manny Pacquiao. Ayan, kung naalala ninyo, sabi ni Manny Pacquiao, yung rock knitting sa Benguet, may kinalaman si Yap at si Pulong. Oh. Tapos, mga kababayan, 2021 po yan, binulgar ni Manny Pacquiao.
Pero ngayon, 2025, ngayon pa sumingaw. Noong nabuksan na ito dahil pinaimbestigahan na ni PBBM, na which is totoo ang sabi ni Manny Pacquiao noon. 'Di ba? Na kung saan nakalagay dito sa Political Insight Today page. Dahil protektado ng mga Duterte. Ito, sabi ng page, hindi galing sa akin. Ang hindi na imbestigahang issue noong 2021 ay isa ng crisis sa 2025. Dahil sa pananahimik at pagbabara ng ng dosing alkalde ng Benguet sa Senate FRUB, lumobo ang isang questionabling proyekto mula bilyon, naging mas bilyon pa. Sa halip na linawin ang aligasyon, sobra-sobrang presyo ng rock knitting at flood control, pinili ang katapatan sa kapangyarihan kaysa pananagutan sa mamamayan. Ang pagtatanggol ng mga ghost project at walang silbing infrastruktura ay paglabag sa tiwala ng publiko. Kung natuloy ang investigasyon noon, nailigtas sana ang pondo para sa ospital, education at serbisyong tunay na kailangan ng Benguet. Ang transparency ay hindi banta, ito ay pananggalang. Ngayong 2025, panahon na para managot ang lahat. Bakit ipinagpalit ang katotohanan sa politikal na alyansa? Ang katahimikan noon ay ang kapalit ngayon. Panahon na para magsalita, manindigan at singilin ang may sala. According dito sa Political Insight Today. So dito po nakalagay mga kababayan, sabi ni Manny Pacquiao, ayan po, nakalagay po yan sa GMA News. Manny Pacquiao wants Senate FRUB on 9 billion rock knitting project in Benguet. Breaking. Davao City Representative Paulo Duterte and Benguet Representative Eric Yap are reportedly behind the overpriced 36 billion rock knitting project in Benguet carried out during Duterte administration. Politico.com. Rock knitting project 400% overpriced, sabi ni Remulla. Ngayon, Pacquiao bows FRUB into alleged overpriced loop flood control project in Benguet. Benguet Mayor counter Pacquiao corruption jobs versus Eric Yap. Yan po mga kababayan, sinabi na ni Manny Pacquiao yan noon, nung 9 billion pa lang yan. 9 billion pa lang. Pero anong sabi ni Digong? Dinaan niya sa mga salisalitang ganito, ganyan. At ito po mga kababayan ay hinarang at hindi pinatuloy ang pag-imbestiga sa Senado noon nitong 9 billion worth of rock knitting project sa Benguet. Ngunit mga kababayan, ngayon po ay nagkatotoo sa 2025 until now 2026 ang lahat ng asset, liabilities at net worth, di ba? Or ang yaman, ari-arian, maskin sa tubig at sa langit na gamit ng magkapatid na Yap ay pinapapraise ng AMLAC together with PBBM. So ito po ang nangyari mga kababayan. Totoo po na walang pakialam si Digong sa nangyari sa korupsyon na yan noon. Si Manny Pacquiao na mismo nagsabi, pero anong sabi ni Digong? Tinitwist lang niya. Dinaan sa kemirot keme. Diba? So ito pa, mga kababayan, PBBM, praise, Yap, asset. Ito na, mga kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze. 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito
para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maraming salamat po. Ayan. So yun po yun mga kababayan. So kung nagsinungaling si Manny Pacquiao, bakit na-praise ngayon ni PBBM ang pera na magkapatid na si Edvic at Eric Yap? So ibig sabihin, sangkot na sila sa rack knitting, no? Overpriced. Na dating 9 billion, ngayon, tumagal, 2021, so after 2025, naging 36 billion na siya. So, ibig sabihin, mga kababayan, wala talagang pakialam si Digong at the time. Pinagtakpan niya talaga. Kasi kung iniimbestigahan yon, madadawit anak niya eh. 'Di ba? So, yun po yun, mga kababayan. Yung ating huling topic. At mamaya po ulit, mga kababayan, may another, vlog, mga alas 9 po. 'Di ba? So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. And Happy New Year. God bless. And bye-bye.